Demolition job. Yan ang naging tugon ni Senador Tito Soto sa akusasyong illegal di umano niyang kinopya mula sa ibang akda ang ilang bahagi ng kanyang speech kontra sa reproductive health bill. Giit pa ni Soto, biktima raw siya ng cyberbullying. May report si Jam Sisante. Kahit mukha po akong walang pinag-aralan, kung ikukumpara sa mga pinag-aralan nila, o ako'y hindi kasing dunong nila, ang mahalaga po ay yung ipinaglalaban ko. Malinis po ang hangarin ko na ipaglaban ang sangtidad ng buhay. Maanghang ang binitawang salita ni Senate Majority Leader Tito Soto bilang sagot sa alegasyong kinopya niya mula sa isang blog ang ilang talata ng kanyang talumpati laban sa RH Bill noong August 13. Nagsimula ang alegasyon ng plagiarism sa website ng grupong Filipino Freethinkers na sumusuporta sa RH Bill. Ayon sa kanila, halos bawat salita sa ilang talata sa talumpati ni Soto ay hinango mula sa blog ng isang Sara the Healthy Home Economist. Ako na po yata ang kauna-unahang senador ng Pilipinas na naging biktima ng cyberbullying. Paliwanag niya, hindi naman niya inangkin ang mga impormasyong binahagi niya sa kanyang talumpati sa RH Bill. Binanggit naman daw niya ang mga ekspertong pinagkunan niya ng impormasyon. Sabi nila, if you can't kill the message, kill the messenger. Wala akong narinig na sagot sa aking mga punang ibinato laban dun sa RH Bill. Tulad ng mga susunod, sabi ko na ang RH Bill ay labag sa ating saligang batas na nagtatakda ng proteksyon sa mga batang di pa na ipapanganak, na ang RH Bill ay malaking gastos para sa bayan sa halip na magamit ito sa mga paaralan, ospital at mga gamot. Sagot din ng senador sa mga nagbantaraw na kakasuhan siya. Wala namang krimeng plagiarism sa Pilipinas. Pinatotohanan nito ni Senate President Juan Ponce Enrile. Pwede lamang daw magsampa ng kasong sibil kung sa tingin ng isang tao ay hindi nirespeto ang kanyang intellectual property. Hindi raw sumasang-ayon sa plagiarism si Enrile, pero anya? Dapat siguro ang isipin natin totoo ba yung laban ng kinopya doon sa pinag-uusapan na issue. Samantala, upang mawakasan ng dawang kontrobersya, ipinatatanggal na ni Soto sa Senate record ang mga bahagi ng turno and contra speech na ayon sa mga kritiko ay kanyang kinopya. Jam Sisante, GMA News.